Ayan na nga, simulan na natin mga bossing ang ating talakayan. Ano ba tatalakayin natin? Wala. Again, nagpapasalamat tayo doon sa nag-organize ng virtual rally. Grabe, no? Mantakin mo yung virtual rally natin, umabot hanggang alas 11 pasado ng gabi. Nagsimula tayo alas 9 ng umaga. Natapos tayo ng ganyan. Samantalang yung rally ng mga dilawan tanga, yung rally ng mga komunistang mga abnoy, yung mga rally ng mga rally ng mga laos, rally ng mga losyang, at rally ng mga elitistang mga out of touch. Saglit lang parang hindi man umabot na isang araw, kalahating araw yung yung kanilang rally. Diyos ko, buti pa yung virtual rally natin na very successful. At napakaganda napakaganda nung nakita nating numero, yung ratings na nakuha natin from live viewers at saka mga replay. Grabe. Tsaka ang gagaling ng mga naging guest natin diyan. Nakausap natin diyan yung mga yung UPI, yung mga yung mga PMAers, mga military and mga police officers na mga retired na naglalabas ng kanilang saloobin patungkol sa pagiging pipi at bingi ng mga uniformado ngayon. Napakahusay. Bitin na bitin kasi parang tigi isang oras lang yung inalat namin sa kanila para magsalita, pero feeling ko talagang nabitin yung taong bayan. And aside from yung mga military personnel natin, yung mga katulad niyan ni dating Congressman Mike Defensor na ang tali-talino, dami ko natutunan. Alam mo, ang isang maganda na naitulong sa akin noong virtual rally na yun, ang dami kong natutunan kasi kasama natin si Harold Respicio na parang ewan ko. Si Harold Respicio, di ko alam kung nag-rugby o uminom ng gin, nahinaluan ng kape. Talagang very very lively. Nakakatuwa kasi ang dami natin natutunan sa kanila. May batas pala na pwedeng mag-resign ang Vice President at Presidente, and then magkakaroon ng special election. Tapos sa special election hindi nakasama yung Presidente. Si Inday pwede pa rin tumakbo pero si BBM hindi na. Mga ganon. Ang galing. Tapos nakausap pa natin si Greco Bellica. Nandiyan pa si Congressman Mike Defensor na binigyan niya tayo ng history ng mga naging EDSA revolution sa Pilipinas, at binigyan niya rin tayo ng insight at patas na pag-analisa kung papaano nangyayari yung mga pagpapalit ng gobyerno na hindi natural, kung gaano kahirap bilang sa isang vice president yung pumalit sa presidente. What takes after that. Ang ganda ng mga kwentuhan natin dyan. Sino pa ba? Si Attorney Levy, si Astra Pimentel, yun nga si Chavit Singson, si JV Hinlo, si Jamie Bondok. Ang galing, ang sarap talagang makinig sa mga abogado. Sayang kasi pupunta pa sana dyan si Kiko Barzaga, darating pa sana si Attorney Torion para sa mas in-depth na usapang batas. Kaya lang kulang talaga yung oras Kaya nga feeling ko magkakaroon yan ng regular na Vox Populi. Boses ng taong bayan, yung request ng taong bayan virtual rally. Masusundan pa yan. And napakaganda kasi nga very informative. Na-realize nga natin na talagang ang social media, nandiyan talaga yung majority talaga ng mga tao na involved. Kasi syempre yung iba nasa ibang bansa, so hindi naman lahat kayang pumunta sa mga kalsada para isigaw yung kanilang mga hinaing. Meron pa rin mga gumagawa niyan, pero maganda na aside from yung rally sa kalsada, magkaroon din tayo ng kahit nga weekly na virtual rally. Ang ganda nun. Paganda ng konsepto. Mahusay na mahusay. So napakagaling talaga ng utak ng mga niyan Napakagaling talaga napakagaling talaga ng utak ng mga nag-organisa niyan. Again, hindi yan hindi yan SMNI hindi po yan. Hindi po yan ginanap sa studio ng SMNI. Sa ibang studio po yan ginanap.
Oo, talagang nagtulong-tulong lang. Kaya kung tingnan nyo, yung internet medyo unstable. Pero sisiguraduhin natin na sa mga susunod, kung magkakaroon pa, ay mas stable. Ayun na nga mga bossing, at simulan na natin ang ating pagbabalita. Eto, mainit na mainit pa ang issue ni Kiko Barsaga. Sinuspinde mga bossing si Kiko Barsaga. Inuna pang suspindihin si Kiko Barsaga kesa sa mga hayop, mga magnanakaw na mga congressman at mga senador at magnanakaw na magpinsan na presidente at speaker. Mas nauna pang sinuspinde si Kiko Barsaga. Ano ba ang rason bakit si Kiko Barsaga ay sinuspinde? Si Kiko Barsaga po ay naglalabas ng kanyang mga saloobin sa social media, sa mga interviews. Bakit? Ano ba yung pinalalabas ni Kiko Barsaga? Nakakasama ba sa bayang Pilipinas? O yung nilalabas niya ay yung mga gumawa ng masama sa bayang Pilipinas? Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga ay yung mga kawatan ng mga kasamahan niya. Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga ay si Sandro Marcos na may insertion na 50 billion. Mahigit 50 billion na insertion. Ang tinitira dito ni Kiko Barsaga, si Bongbong Marcos na may 100 billion na insertion at di umano. Napag-alaman natin mula doon sa mga expose ni Zaldico na kumita ang magpinsan ng 56 billion yata. Naghati. Tapos meron pang another 20%. Sabi nga parang 70 billion in total yung nakuha nitong mga demonyong pamilya na ito. Plus, kung magkano man yung porsyento, kasi hindi naman sinabi ni hindi naman sinabi ni tawag din hindi sinabi ni Zaldico na itong si Sandro Marcos ay nagnakaw. Hindi man niya sinabi yun. Sinabi lang ni Zaldico na may insertion si Sandro Marcos at nagagalit si Sandro Marcos na kulang ng 8 billion, kulang ng 8 billion yung idiniliver sa kanya na hindi ko alam kung pera na yan o insertion Oo, pero nagre-react sila talaga, galit na galit sila at sinabi nga na ako ay ganito, ako ay ganyan, hindi totoo yan, yan na yung bagong champion ng DDS. Samantala makikita naman natin, tao, aso naman nila yan. Tinrider lang talaga nila, wala kasing mga puso at kaluluwa itong mga ito, lahat na lang tinatrider nila Lahat ng nakapalibot sa kanila, tinatrider nila. Antay ko na nga lang i-triderin nila. Antay ko na lang triderin nila si Claire Castro sa nauna pa nasuspindi ito si Kiko Barsaga kaysa dito sa mga pinaghihinala ang mga kawatan na ito sa gobyerno. Dahil lang si Kiko Barsaga ay naglalahad ng kanyang mga nalalaman, naririnig, naglalahad ng kanyang saloobin patungkol sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Walang hiya. Samantalang ang dami-dami ethics complaint ito dahil daw sa kanyang mga ikinikilos is unbecoming of a congressman. Samantalang malinaw naman sa batas ang conflict of interest. Hindi pwede na ikay kongresista tapos meron kang construction firm. Ikay kongresista tapos meron kang nakikipagkontrata ka sa gobyerno, lalo taga-gobyerno ka. Hindi lang kongresista Kung presidente ka, vice president ka, senador ka, or mayor ka, hindi pwedeng may affiliations ka sa mga kontrata, sa mga kumukontrata, o whether construction firm yan or procurement firm, o hindi ka pwede magkaroon. Parang halimbawa, kasi ako nagtrabaho ako sa corporate, no, every year meron kaming conflict of interest na pinipirmahan na survey. Every year, iti-take namin yung course na yon online, tapos sasagot kami doon sa mga questionnaires. Meron ka bang sa line of work mo, meron ka bang kapatid, kamag-anak na nakakatransact ka? Sa line of work mo, doon sa sa mga processes mo, meron ka bang kamag-anak ka na dinadaanan ng proseso mo? Kasi bawal 'yon. Meron mga kumpanya dito sa Pilipinas na hindi pwede magkakapatid, hindi pwede magkakamag-anak. Actually, kahit magpinsan nga, hindi pwede. Meron namang ibang kumpanya na pwede naman basta magkaiba kayo ng departamento at hindi nga co-communicate yung inyong mga departamento, hindi nag-overlap yung inyong mga proseso.
Yung iba talaga ayaw nila, bawal. Basta kamag-anak, kaapelyido, kay second cousin, hindi pwede. Dahil nga dun sa conflict of interest, dahil nga may posibilidad na magkutsabahan kayo. O so sa amin, ganun din. Kung halimbawa ako, nagtatrabaho ko sa kumpanya na ito, tapos ako rin yung kantin. May kantin ako sa kumpanya na ito, bawal din yun. Conflict of interest yun. Kasi merong mga ibang bidders na pwedeng magkantin sa kumpanya nyo. Pero ikaw yung na-approve o baka mamaya niyan nai-impluwensyahan mo na pati yung desisyon ng mga decision makers. O yun ang hindi pwede. O halimbawa ako, pwede naman yung magkamag-anak dito sa kumpanya na ito pero ako yung hiring manager tapos tinanggap ko sa grupo ko yung kapatid ko. O conflict of interest na yan. Bawal nga yung magjojowa eh. Halimbawa, sa isang team, bawal na yung team leader o supervisor, jowa niya yung ahente niya. O jowa niya yung subordinate niya, bawal din yun. Conflict of interest yun. Talagang yan yung norms na sa corporate at syempre dito din sa Kongreso. Mantakin mo, ang daming mga congressman ang napapabalita na may mga kanya-kanya at sariling mga construction firm. Samantalang ang DPWH ang nagbabudget dyan, mga congressman, ang nagbibigay ng proyekto sa DPWH, mga congressman. Tapos nauna pa, si Kiko Barsaga na wala namang kaso ng korupsyon. Si Kiko Barsaga na wala namang kaso ng pangungulimbat sa pera ng taong bayan. Wala naman siyang constituent na nagrereklamo na hindi siya nagtatrabaho. Wala naman taga-distrito niya sa Cavite na nagsasabi na may proyekto siya dito na dispalinghado. Oo, dito, ang naging issue lang niya ay yung mga matatandang mga congressman na mga demonyo sa Kongreso na mga feeling nila sila lang ang magaling. Itong mga bata, parang pinangangaralan nila, pare-parehas lang naman sila ng trabaho at pare-parehas lang naman sila ng kapangyarihan. Pero nag-feeling itong mga matatanda na sila yung beacon of ethical standards. Sila yung parang tawag diyan yung role model. So ngayon ito si Kiko Barsaga, pinapabura pa nila pati yung mga post nito. Ano na nangyari, mga diktador ba kayo? 'Di ba? Boses nga yan eh. Si Kiko Barsaga nga ang boses ng distrito niya tapos tatanggalan niyo siya ng boses. House of Representatives nga kayo nire-represent niyo nga yung mga sektor ng lipunan na nire-represent ninyo. How can you represent if you do not have your own voice? Paano ka magre-represent ng isang distrito nang tinatanggalan kanila ng representasyon? Ano bang representasyon ng isang congressman? Unang-una dyan yung boses. Siya ang nagsisilbing boses ng distrito niya dyan sa Kamara. So bakit nyo siya tinatanggalan ng boses? Mga hayop kayo, na una pang natanggal si Kiko Barsaga na binabatikos yung pagnanako ni Marcos Romualdez Zaldico at saka ni Luis Tere, ni sino pa yon yung yung isang party list na na binabanatan nito dahil pinakamalaking proyekto napunta sa napunta sa construction firm niya. Ang ina-expose nito pag nanakaw sa gobyerno tapos siya ang ikinulong ninyo. Parang si Pangulong Duterte din, nilabanan yung droga tapos siya yung ipinakulong natin. Samantalang yung mga drug lord walang nakukulong. Itong mga congressman na magnanakaw walang nakukulong. Wala man lang nasususpinde. Tapos si Barsaga sinuspinde dahil hindi naman siya miyaw-miyaw ng miyaw-miyaw. Sinuspinde ito dahil binabatikos niya yung mga nasa gobyerno, nakasamahan niya. Ang dapat talaga bumabatikos dyan kayo na mga nasa gobyerno. Mga hayop talaga kayo. Sa totoo lang, mas nauna pang nasuspinde si Barsaga kay Dong Gonzales, kay Plato, yung dyan sa Bulacan. May mga sariling construction firm yan. Pumunta kayo sa Bulacan, tinan ninyo yung mga basketballan na ginawa dyan. Tinan nyo sinong kontraktor. May nakausap pa ako dyan sa may Hagunoy. Putang ina niyan. Dati daw hindi daw sila binabaha. Ngayon daw hindi na daw nila nakikita yung kalsada. Simula daw na naging presidente si Bongbong Marcos, hindi na daw nila nakita yung semento ng kalsada, puro lumot na. Dahil ang baha hindi na bumababa. Diyos ko, sabi ko nga sa inyo,
Kaya natin ng isang buong araw magreklamo lang sa mga hudas na ito eh. Pero para na tayong nasa martial law, para na tayong nasa diktadorya, na yung mga bumabatiko sa mga mali naman ng pamahalaan, imbis na inaaksyonan nila, putya pinakukulong nila yung mga nagsasalita. Walang due talaga. Pakinggan natin tong balitang ito ni Kiko Barzaga. Higit 200 kongresistang pumabor na suspindihin si Barzaga ngayong hanggang Enero. Sinisira na raw kasi niya ang imahe ng Kamara sa publiko dahil sa mga patutsyada niya online. Nagkainitan pa ang ilang mambabatas bago pagbotohan ang suspensyon ni Barzaga. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pagsusunog sa batasang pambansa. Pagdadala ng airsoft gun sa Yung una is pagsusunog daw. Pwede ba magdala ng airsoft, sabi niya. Tapos itong isa naman, ano yung isa? Naiintindihan kong galit kayo. Pero kung susunugin nyo... Pero kung susunugin ninyo ang Kongreso, bigyan nyo sana kami ng oras para i-evacuate yung mga workers at important documents doon. Sabi niya kung. Yan naman sinabi, sunugin nyo ang Kongreso dahil maraming maraming mga taga-impyerno dyan. Wala naman siya sinabing ganun. Oo, ano pa? batasang pambansa. Pwede ba magdala ng airsoft sa protesta bukas o makukulong kami? Nagtatanong eh. Kasi may mga baril, batuta at riot shield sila. Di kawawa naman tayo, which is totoo naman. Kasi nakita nyo nung yung isang rally, was it? Hindi, yung nakaraang rally na ang daming mga namatay na hindi binabalita ng media. O mantakin mo sila, may baril. Tapos may mga panangga, tapos yung mga nagrarally, wala. Nagtatanong siya kung pwede. Pwede nyo naman sabihin, hindi. Ano ka ba naman, Kiko? Bawal yan. Dalhin nyo na mga placard at saka mga hinaing ninyo. O yung mga pulis, natural, may baril yan. Pulis yan eh. O bawal kayo. Kawawa tayo. Sabi, di kawawa to. O di wag kayo mag-rally kung ayaw nyo makawawa. O di ba ganun lang naman yun eh. Pwede nyo naman kasi sagutin. Nagtatanong, may question mark. O, kayo naman, masyado kayong nag-a-assume. O yan lang ng mga pinagsasabi niya. Ano pa? ng airsoft gun sa protesta. At Bakit laging AFP ang biktima ng helicopter crash? Oo nga. Daming helicopter ng mga buhaya sa Kongreso pero safe lang pag sa Oo nga, mapapatanong ka. Bakit yung mga helicopter ng mga magigiting natin mga sundalo na may budget ng Pilipinas bumabagsak dahil hindi natin alam kung luma na. O hindi natin alam kung binili natin yung mga helicopter nila, nagdala ba tayo ng mekaniko para i-check kung lumilipad ba talaga yan. Baka ilipad yan, pabulusok, hindi pa akyat. O kasi, totoo naman, ang daming helicopter ng mga magnanakaw sa Pilipinas, pinapasahod natin sila, yung mga helicopter nila hindi bumabagsak, imagine. Ang gaganda ng mga nabibili ng helicopter para sa sarili nila, pero pag helicopter para mga sundalo, parang puro luma. Pag bumibili sila ng mga helicopter nila, ang gaganda. Modelo. Samantalang pag bumili sila ng helicopter or nag-budget sila ng helicopter para sa mga sandatahang lakas natin, laging pinaglumaan. Pinaglumaan ng Amerikano, pinaglumaan ng mga Koreano. Lahat pinaglumaan. Hand me down, sabi nga eh. Samantalang itong mga congressman, pucha, mga bilyon-bilyon halaga. Ang kikintab, mga nakawax pa. O, tas mga ano pa yan, grabe, talagang pag lumipad yan na ganun, ang bilis, tapos wala pang tunog yan. Hindi ba, mapapatanong ka talaga, anong masama dito sa post niya na ito? O kasi nagtatanong siya dito, may mga question mark eh. Hindi na rin ba tayo marunong gumamit ng mga, ng mga punctuations? Crash ng mga helicopter ng mga militar. Ilan lang yan sa mga paksa ng mga maanghang na pahayag ni Cavite 4th District Representative. Mukhang natakot ang AFP sa akin. Nakita ko kasi ang 15 billion PHP ghost projects nila. Halimbawa, mayroon siyang akusasyon na ganyan. Pare-parehas man kayong mga pare-parehas man kayong mga pasahod ng taong bayan at pare-parehas man kayong included. Doon sa public office is public trust. So kung meron ang isang mambabatas na sinasabi against sa inyong departamento, the only thing is sabihin ninyo na wala. Ipakita ninyo na wala. O ninyo, maglabas kayo ng ebidensya na walang katotohanan yung mga yan. Oo, ganun dapat. Hindi. Ang ginagawa ninyo, putsang inang yan, sigipitin. Kasuhan. Hindi. Pakita ninyo na wala. Katulad yan, di ba? Yan ngayon lagi natin sinasabi. Merong sabi-sabi, adik ang presidente.
pati na asawa, pati anak, mga anak, at saka yung congressman na anak, addict din. Nakita ninyo, nagkalat yung mga picture niya sa social media, ang dilaw-dilaw ng ipin. Sabi nga nila mayaman ka, di ka makapagsipilyo, hindi kasi ganyan yung mga addict. Hindi ko sinasabing addict siya, sinasabi ko lang na may mga kilala akong mga addict, talagang yung personal hygiene, nakakalimutan nila. Suklay lang na suklay ng mga buhok yan, pero magsipilyo, maligo, nakakalimutan nila yan. Kaya nga pag nakita mo yung mga ipin ng mga, may mga kaibigan pa nga akong nagsashabu eh. Sabi nila, alam mo, nakakabango daw ng bibig nila yung chocolate, chocolate, tsaka honey. Tanginin niya, wala namang mentol yun. Tarantado talaga eh. Yun na nasa isip nila, mga baliw na eh. Dahil mga addict nga, sa tingin nila, yung ginagawa nila tama, kahit hindi naman. Kahit ang baho-baho ng mga hininga ng mga yan, sa tingin nila, mabango pa sila. Sabi ko kasi, nagpapalitan pa ng tutor yan pag nagpat session mga yan. Walang mga sipilyo yan, yung tutor nung isa, tutor nilang lahat. Yung hininga nung isa, hininga nilang lahat. Ganyan yung mga addict na yan. Pagka sinabihan ka na addict ka, anong gagawin mo? Di dapat patunayan mo hindi ka addict. Drug test ka agad. Pag sinabi magnanakaw ka, sabi mo, paano magnanakaw? Tinan mo nga, wala nga lamang pitaka ko. Di ba? Ayun naman yung mga ganon. You have to show proof ka agad na hindi totoo yung sinasabi sa'yo. Hindi ka dapat mananahimik because silence is a sign of confirmation. Native Kiko Barzaga sa Facebook na ilang buwan ding ikinainit ng dugo ng mga kapwa niya mambabatas. Pero ngayong araw, hindi na nakapagtimpi ang higit 200 kongresista. Pinatawan siya ng 60 araw na suspensyon. Call the roll of members for nominal voting immediately. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, Ito, defensor din to eh. Pero ito yung defensor na... Ito yung defensor na Judas. Hindi ito katulad ni Congressman Mike na mabait na defensor. they will vote no. Kinatigan ng 249 ng mga kongresista ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspendihin ang self-proclaimed Congress Meow. Diba? Imaginein mo 200 plus na kongresista. Ang matindi rito, yung mga may conflict of interest na mga congressman, isa sila sa mga bumoto dyan. At saka yung makabayan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, maniwala kayo, nung panahon ni Pangulong Duterte, mas marami siyang kalaban. Mas maraming makabayan noon, ang daming mga kalaban, ang daming mga nagsasabi ng mga sasamang bagay against him. Pero wala siya ni isang dinimanda, wala siyang ni isang pinasuspinde. Samantalang ngayon, putang ina niyan, ang daming pagnanakaw na ginagawa ng Congress tapos isususpindi nila yung walang kaso ng pagnanakaw. Ang isususpindi mo, yun lang nagsasalita at ayaw sa pagnanakaw. Di ba? Makabayan Black na supposedly, ano sila for freedom of expression. Sila ang champion ng freedom of expression. Ang Makabayan Black, sila ang champion ng human rights. Papaanong pumayag ang Makabayan Black kasama ni Leila de Lima at ito nila Chel Jokno na ang isang tao na nagpapahayag lang ng kanyang pagkadismaya ay dapat masuspinde? Kasi mga buwaka ng ina yung mga Makabayan Black kayo yung hindi nakukontento. Lahat ng gobyerno may masama kayong sinasabi. Pero hindi man kayo sinususpindi. Tapos boboto kayo pabor sa suspensyon ng isang taong nagpapahayag ng kanyang saloobin. Hindi ba mga makabayan, mga rallyista kayo? Mga aktivista kayo, lagi kayong nagrereklamo, lagi kayong laman ng kalsada, pagka may hindi gusto, sigaw dito, makibaka, wag matakot, never again, never again. Tapos kapag hinarang kayo, sabihin nyo, nagpapahayag lang kami, nasa karapatang pantao namin ang magpahayag. Tapos bumoto kayo na masuspindi ang isang taong nagpapahayag ni walang kaso ng korupsyon. Putang ina, di ba? Napaka-hipokrito nito mga buwaka ng inang mga putang inang mga Makabayan Black na ito na mga ewan. Hindi pa kasi maubos-ubos. Inday Sara, pag nanalo ka parang awa, ubusin mo tong mga to. Ubusin mo tong mga to, itong lahi ng mga ito, itong mga nagagamit ng mga ito para sa kanilang mga propaganda. Ubusin mo, parang awa mo na. Kasi dapat talaga mawala na sa lipunan itong mga to, hindi mamatay ubusin dapat mapigilan na yung kanilang pagmumultiply at pag-aaklas sa bayan. Kayo talaga mamaya misinterpret nyo na naman ako 5 ang tumutol habang 11 ang nag-abstain bumoto.
Ayon sa House Ethics Committee, guilty si Barzaga sa anilay disorderly behavior sa paglabag nito sa rules ng Kamara at maging sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga lingkod bayan. Walang sahod at allowances na makukuha si Barzaga sa panahon ng suspensyon. Kala ba ninyo yung suspension ni Barzaga, kinaano niya yan, kinalungkot niya? Puta, matutuwa pa yan. Bakit? O kasi, pwede siya ulit magsalita or baka sinanction na siya. Bawal ka mag-post sa Facebook, ha? O tanginan yan, curtailment of freedom of expression yan. O kasi unang-una sa lahat, ano ba to? During his suspension, pribado ba siyang tao? Kasi wala man siyang sweldo, di ba? Wala siya allowance. But anyway, sweldo lang yan, magkano lang yan. Marami naman pera tong batan to, sabi nga niya eh. Alam mo, ito nga yung sinasabi ko na yung hindi natatakot sa suspension, hindi natatakot na matanggal sa posisyon, sila yung mga taong hindi nakikinabang sa posisyon. Yan yung mga tao na nagsisilbi talaga o kung ano yung mandato sa kanya ginagawa niya. Kawalan actually ng kanyang mga taga-distrito etong pagsususpindi at kung sakaling matanggal to. Kasi I am sure matatanggal to. I am sure magsasalita pa rin to, dito mapipigilin, dito matatakot, magpo-post pa rin na magpo-post. Gagamitin nila yon para yung 60 days suspension niya gawin ng talagang suspension yan, tapos gagawin na namang caretaker niyan si Martin Romualdez. Gagawin na namang caretaker. Ganun kasi ginawa nila noon, yung mga namatay na congressman, hindi nagkaroon ng bagong congressman, puro caretaker ginawa nila eh. Yung distrito ni Tebes, caretaker din dun si Martin Romualdez. So malamang matatanggal to. Ginawa lang nila ngayon, suspension lang kunyari. Tapos matatanggal to, sigurado ako. Pero natatakot si Kiko Barzaga? Hindi, matatakot ako. Hindi naman ako magnanakaw. Ang matatakot lang na matanggal sa serbisyo, yung mga magnanakaw na congressman. Yung mga kapit-tuko lang sa kapangyarihan, yung mga nakikinabang sa kapangyarihan, yung lango sa kapangyarihan, lango sa pera ng taong bayan. Yun lang, yung mga takot matanggal. Ito si Kiko Barzaga, tanggalin mo. Si Inday Sara nga, sabi niya, tanggalin niyo ko, bahala kayo. Impeach niyo ko, wala akong problema. Hindi ko kailangan ipilit yung sarili ko sa isang bagay na putangin na ang hirap-hirap pasunurin ng mga Pilipino. Tapos gusto pa magsilbi, binoto ko, kaya ako nandiyan dyan eh. Ngayon, kung tao rin magpapababa sa akin, di okay lang. Ganun ang mga Duterte. Si Basti, tinanong ko din eh, paano, mayor, kung ano. Okay lang, kahit nga konsihal lang ako, kahit nga wala eh, okay lang sa akin. Wala mang problema sa akin yan. Sa totoo lang, talaga ang public service, kung magtatrabaho ka, abala yan eh. Pero kung ang pagiging serbisyo publiko, yung parang sasamantalahin mo yung kapangyarihan, yung mga libre. Kung sasamantalahin mo lahat yan, masarap maging politiko. Pero kung magsisilbi ka talaga, yung mandato mo, gagawin mo, wala. Baduy, sabi rin ni Pangulong Duterte, ganun. Kala nyo masarap maging presidente? Libre pagkain, libre bahay. May sweldo ka. Pero putsang hirap. Ang hirap kung magtatrabaho ka. Kasi nga, umpisa pa lang ng araw, ang dami mo nang binabasa, ang dami mong pipirmahan, hindi ka mampirma ng pirma. Dahil syempre, pag pinirmahan mo, baka mamaya may mga corruption dyan. So, araw-araw ganun ang ginagawa mo. Imagine mo, for 6 years, wala kang ibang ginawa, kundi pulisin yung mga pagnanakaw ng mga buwaka ng ina niyan. Pakahirap niya. Kung magtatrabaho ka talaga bilang isang lingkod bayan, napakahirap because it's a thankless job. Pero kung ikaw ay lingkod bayan na putang ina, paglilingkuran ka ng bayan, magnanakaw ka, ang sarap maging politiko. At yung mga ayaw mawala sa serbisyo, yung mga gustong i-extend yung mga serbisyo nila, yung mga congressman na gustong gawing 6 na taon, yung term ng congressman, yan yung mga magnanakaw. Yan yung mga magnanakaw, yan yung mga gustong ubusin ng pera ng taong bayan. Pero ito sila Kiko Barzaga, sila libiste na salita ng salita na kahit na pwede silang matanggal sa serbisyo, okay lang. Bakit? Kasi hindi naman sila ang mawawalan eh. Hindi naman si Kiko Barzaga nawalan eh. Ang nawalan yung constituents niya eh. Hindi naman si libiste ang nawalan yung constituents niya eh. Diba? Yun eh. Ngayon, itong mga makabayan, kaya ayaw nilang mawala dyan sa Kamara kasi puta mga kawatan din yan. Itong mga congressman yan, sila Dong Gonzales, sila Suarez, sila Romualdez. Bakit gusto nilang pahabain yung termino? Kasi nga nakikinabang sila, may mga contractor, may mga kumpanya sila ng nakikipagkontrata sa gobyerno eh. Bawal din siyang umattend sa mga sesyon. Inatasan din ng komite si Barzaga na i-delete ang lahat ng social media posts na sakop o binanggit sa ethics I-delete ang lahat? Ano yun, diktador?
Okay man lang sa akin, sinuspend nyo ko, pero ipa-delete nyo yung sa personal na account ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Curtailment of freedom of expression yan. Oh, di ba? Inutos. So, ang gagawin ngayon, pag hindi niya sinunod yung mga inutos, tatanggalin yan. Because Kiko Barzaga will definitely not adhere dun sa mga gusto nila. Matagal na yan tinatakot eh. Oh, sigurado nga ako, sabi ko nga sa inyo, yung mga pinagagawa sa kanya, yung mga bagay na binigyan siya ng kondisyones, pag di niya ginawa, sigurado ako tanggal to. Oh, itaga nyo na yan sa bato. Mauna pa yan na matatanggal kaysa kay Romualdez na bilyon-bilyon yung ninakaw sa Pilipinas. Complaint laban sa kanya. Pinangunahan ni National Unity Party President at Tinan mo, ang tatanda, yung mga nagpapatanggal sa kanya, puros mga lolo. Tangina mga stricto, akala mo mga walang kabit. Akala mo mga tawag dito, ang kikinang ng mga pagkatao. Pero tingnan mo, putang ina, daming mga kabit nung iba diyan. Meron nga dyan yung senadora dating senadora, congresswoman na ngayon Itago natin siya sa pangalang Sabay, umamin yun na manyakol siya. O, kita mo, ang lilinis ninyo. Ang lilinis ng mga pagkatao ninyo. Pero putya, ang dami nyo naman mga anak sa labas, mga kabit. Polo Representative Ronnie Puno ang paghahain ng reklamo laban kay Barzaga noon pang Setyembre. Nag-ugat ang reklamo sa mga social media posts ni Barzaga na pawang kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ang tiwala. Malaswaan? Hindi ba malaswa si Dilima? Hindi ba malaswa yung burikat na congresswoman ng isang party list na nagpapakita ng kuyukot? Di ba? O, di ba kalaswaan yan na may mga kabit kayo, may mga binabahay kayo, may mga anak kayo sa labas? Di ba mga kalaswaan yan? Tangina ninyo, mga bait-baitan kayo. ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. In retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. O, tangina nito, oh. Alam mo yung tsuhin mo? Yung tsuhin mo may kasamang babae sa picture. Di ba? Si Abalos, tsuhin niya yan, si Benar Abalos eh. Yung tsuhin mo may kasamang babae, may asawa na naturingan, tas may kayakap sa picture, tas putyang ina, ethical standards ang pinag-uusapan yung mga ulul kayo. Mga hudas. Ito pa, mga makabayan black na to. Oh. Yung mga kasamahan nila sa bundok, nakikipagbarilan sa mga sundalo. Nire-recruit nila anak ng may anak, imbis na nag-aaral, nire-recruit nila para mag-armas. Oh, yan ba ang ethical standards na sinasabi nyo? Tangina nyo, mga hipokrito kayo. Huwag kayong magmalaki. Bago pa man ang botohan, tila tanggap na ni Barzaga ang magiging hatol ng plenaryo. Pero may pahabol pa siyang sundot laban sa administrasyon bago tuluyang suspindihin. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Oh, di ba? Hindi hihinto yan. Oh, okay, sige, suspindihin nyo ko, wala akong pakialam, pero hindi magbabago ang aking damdamin na dapat panagutin si Bongbong Marcos sa krimen ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas dahil siya ang pumirma ng pinakamaanumalya, pinakakurakot at magnanakaw na budget sa history ng Pilipinas, ang 2025 GAA. At kung saan napakaraming mga kababayan natin ang namatay dahil sa baha. Napakaraming mga halaga ng kagamitan ang nasira dahil sa baha. At kagagawan niyan ng mga sistematiko na pangungurakot na sindikato sa Pilipinas, kasama ang presidente, kasama ang pinsan niyang speaker, dating speaker, at ang kanang kamay ng kanyang pinsan na si Saldico. Kasapakat itong mga buwaka ng mga congressman at senador na may mga insertion na mga ghost projects naman, at itong mga DPWH na mga taga DPWH na dapat ay binibitay ng patiwarek. Hindi yan nang sinasabi ko eh. Hindi nyo mapapatahimik ito si Kiko Barzaga. The only way na mapatahimik mo yan, patayan mo ng mic, which is ginawa nila. Pinatayan nila ng mic si Kiko Barzaga.
Too many people have died and too much money was plundered. Point of order, Mr. Pero Speaker. bago pa man matapos ang kanyang speech, Ayaw talaga eh. Paano ka, mantakin mo supposedly, ang congressman ay boses ng taong bayan, boses ng kanyang distrito, pero binabawalan siya magsalita. pinatayan na siya ng mikropono. Point of order. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate when President Marcos leaves Malacanang. Yun na yun. Yun ang panawagan niya. Dapat mawala ka na sa Malacanang, which is panawagan din niya ng taong bayan. Mantakin mo, pati yung panawagan na umalis na siya sa Malacanang. Putsang ina, seditious na ngayon. At ang nagsasabi ay ito pang mga dignitaries at mga, mga tawag dito, mga abogado at mga luminaries ng batas. Yun pa yung mga nagsasabi na hindi saklaw ng freedom of expression ng pagpaparesign sa presidente. Kung hindi ka na masaya bilang isang botante at bilang isang taxpayer, hindi ka na masaya sa ginagawa ng mga nasa pamahalaan. Putang ina yan. Di talagang pagre-resignin mo yan, sisisantihin mo yan. O anong masama doon? Anong nakasakit doon? Hindi ka naman nag-aarmas, hindi ka naman lumalabag sa batas. Sinasabi mo lang naman na hindi ka na masaya sa kanya. Anong masama roon? Kukulong mo ko dahil doon, anak ng tinapay talaga. He took the debts and imprisoned Point of order, Mr. Speaker. thousands. Giit naman ng ilang kongresistang hindi pumabor na suspendihin si Barzaga, may mas mahalaga pa raw na isyong dapat unahin kesa rito. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya. Ayun, sakto. Nasa screen pa yung dalawang Judas. Si Burikat na mahilig sa saging at etong hindi nanalong senador na para manalo nag-party list na champion daw sila ng human rights, pero yung mga kasama nila sa Congress na pa-practice ng kanilang basic human rights, which is magsalita laban sa maling pamamahala, na sila naman ganun, pero bumoto sila na yes. Mga hipokrito. Kaysa sa mga mas seryosong isyong Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. This move will not help us to move in that direction. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Totoo. Kahit magmiyaw-miyaw ng 3 taon dire-diretso si Barzaga, walang mawawalang pondo ng taong bayan natin. Wala. Yung mga taga-distrito niya, kung binoto siya, kahit nagmamiyaw-miyaw siya, tapos nakikita nila na nagtatrabaho siya, walang problema. Tangin, kahit mag-tumbling niya ng 3 days, dire-diretso. Walang pakialam na basta walang pondo ng gobyerno na sasayang. Okay lang yan. Pero kung matatanggal siya sa posisyon dahil lang nire-represent niya yung kanyang distrito at sabi ng kanyang distrito magnanakaw itong gobyerno, tatanggal mo siya ng boses, mali yun. Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Epektibo agad ang 60-day suspension laban kay Barzaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ayan. Nauna nilang nauna nilang sinuspindi yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.
ang pinipiling kulay. Wala kaming kinikilingan, basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.